Ikakasal na sina Jeffrey Torres Ligaya, nakatira sa Queensdale Crescent, London, UK. Ikakasal kay Rosana Bacalinaw Rodeles, na nakatira sa Queensdale Crescent, London, UK. Sa darating na August 8, 2026, sa parokya ng Our Lady of Mount Carmel Parish, Baroswain Church, Malolos, Bulacan. Sa ating parokya, makakasal na si Robby Villanueva de la Cruz, nakatira sa Block 46A, Longos, Lot 5, Kaligay Alley, Longos, Malabon City, ay kakasal kay Annie Marie Aurora Santias Casimiro, na nakatira sa Block 13, Lot 68, Phase 2, Area 3, Longos, Malabon City, sa darating na August 28, 2026. Si Mark Norman Custodio, nakatira sa Block 4, Damata, Letre, Tonsuya, Malabon City, ay kakasal kay Lovely Royo de Guzman, na nakatira sa 109 10th Street, 11th Avenue, Grace Park, Caloocan City, sa darating na August 29, 26. Anumang hadlang o tutol sa mga nasabing kasal, makipag-ugnayan lamang sa opisina ng ating parokya. Isama po natin sa mangisang ito ang mga sumusunod na intensyon bilang pasasalamat ni Lucas family, Lynn Caico family, Lalim and Ramirez family, Makatangay family, Rodel Couture Shop, Davao City, Brusa family, Rosalina Maglalang, Antonio Castañeda, Jerry Chonco, Malu Villarosa, para sa natatanging kahilingan ni na Pablo Virgilio S. Cardinal David, Sonia Velasco, Gina Morales Reyes, Declarado Family, Alfonso Luis Ortiz, Sharon Velasco. Para sa ating kapatid na may karamdaman, lalong-lalo na sina Melody Yung Rios, Samson Trinidad, Yasmin Ara, Rowena Ramos, Mary Allen Carpio, Sherwin Samson, Joshua Gabriel, Concepcion Reyes, Acadeus Clive Almohano. Para sa kaluluwa ni na Holy Father Pope Francis, Reverend Father Ricardo Tito Rupiel, Jesus and Monina Lucas, Ricky Legaspi, Benjamin Galauran, Martin and Anita Siuco, Pedelino Siuco, Joey Donaprata, Jose and Alicia Donaprata, Nina Gasa Robles, Efren Castañeda, Paulina Lacson Sembrano, Michelson Abeleda, Benito Dalisan, Pilar Rufina Rodriguez Lucas, Leonardo Abeleda, Denisa Barbon Makiling, Alicia Benanueva Cruz, Alex Agaw Sr., Norman Agaw, Bernie June Gallardo, Gloria Glariardo, Raymond Damiles, Esther Javier, Wendelina Latigay, Guadelia de Macali Lopez, Nicanor Messina, Generoso and Florentina Quinton, Lucy Ongnang, Luis Ponce Adante Sr., Benignia Adante, Guillen Adante, Clarida and Oscar Calumtad, Basilisa and Leonardo Andres, Guadelia de Macali Lopez, Edgardo Magat, Randy Kiambao, Lornida Adriano Bandulin, Nenita Serio, Tripon and Los Beminda Codeamat, Restituto Cruza Santos Jr., Edita Valencia, Lucia and Dante Atienza, Austi Atienza, Rodolfo de la Cruz,
Patricio Permesa, Vida Erestein, Marentes Jr., Benito Declarado Sr., Columba Declarado, Joseph Pangilinan, at lahat na makaluluwa sa purgatorio. Magkakaroon na po tayo ng kumpil sa darating na August 22, 2026 sa ganap na alas 9 ng umaga. Sa mga nagnanais magpakumpil, magpalista lamang sa opisina ng ating parokya at dalhin ang Xerox copy ng iyong birth certificate at baptismal certificate na nakalagay ay for confirmation. Tayo po ay nasa ikalabang-apat na linggo sa karaniwang panahon na may temang pinasasalamatan kita, Ama. Magsitayo po tayo at sumabay sa pamungad na awit.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa 14 na linggo sa karaniwang panahon. Maririnig natin sa ating ebanghelyo ang isa sa mga pinakamagagandang paalala sa atin ni Jesus. Pasanin natin ang kanyang pamatok. Matuto tayo sa kanyang pamatok, sapagkat ang ipinagkakaloob niyang pamatok sa atin ay magaan at madaling dalhin. Kaya mga kapatid, dalisayin natin ang ating mga kalooban sa banal na misang ito sa pamamagitan ng ating pag-amin sa ating pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya't sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin. Ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Pagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Siyong, magalak ka at magdiwang. Umawit ka na malakas, O Jerusalem, pagkat ang hari mo ay dumarating na, mapagwagi at mapagtagumpay. Mapagpakumbaba siya at nakasakay sa isang bisirong asno. Ipaaalis niya ang mga karwahe sa Efraim, gayon din ang mga kabayong padigma ng Jerusalem. Babaliin niya ang mga panudla ng mandirigma at paiiralin ang pagkakasundo ng lahat ng bansa. Ang hangganan ng kaharian niya ay dagat magkabila mula Euphrates hanggang dulo ng daigdig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Ang kadakilaan ng Diyos ko at hari, aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihit pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Diyos ko at aking hari, pupurihin kita lagi. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya ay hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino ay hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Magpapuring lahat sa iyo, o Poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian, at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Di ka bibiguin sa mga pangako, pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa, kahit ano ito, ay mabuting lahat. Siya ay tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaapi ay inaalis niya sa pagkagupling. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, siya'y hari, siya ng mga abang. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Binigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa anak, Ama, kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa, sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid kay Kristo, magandang gabi po sa inyong lahat. Nais kong simulan ng aking pagninilay sa isang simpleng tanong. Stress ka na ba? Tanungin mo nga ang iyong katabi, stress ka na ba? Tignan mo nga kung yung sagot niya ay umaayon sa kanyang itsura. Kayo na lang po ang mag-confirm. Ayon po sa pag-aaral, isa sa 3 Pilipino ang nakakaranas ng stress araw-araw. 1 out of 3 are experiencing stress. At dito sa Kamaynilaan, mga kapatid, 1 out of 2 ang nakakaranas ng matinding pagkabalisa at hirap sa buhay. So imagine, dito lamang sa ating simbahan, sa loob ng simbahan, kalahati raw sa inyo, ayon sa survey, ang nakakaranas ng stress. At maraming dahilan o pinagmumulan ang stress. Nariyan ang sitwasyon sa pamilya. Nariyan ang job and school performances. At syempre, nandiyan din yung personal health. No? Mga taong may pinagdadaan ng karamdaman o di kaya hindi alam kung anong nangyayari sa kanilang pangangatawan. Pero higit sa lahat, mga kapatid, ang pangunahin daw na nagdudulot ng stress sa buhay natin ay walang iba kung hindi ang letter P. Ano yung letter P? Ano po? Pera. Ano? Pera. No? Di mo alam kung anong saan kukuha ng pera. Di mo alam kung paano kikita ng pera. Kaya, nai-stress ka dahil wala kang pera. Kaya delikado, mga kapatid, ang stress. Lalo na kapag ito'y napapabayaan. Dahil maaari itong magdulot ng matitindi at malulubhang karamdaman. Tulad ng cancer, tulad ng diabetes. At meron pa nga mga sakit na sa mental health. Tulad ng depression, tulad o di kaya ng burnout, no? Pag burnout ka na, kahit nagtatrabaho ka, kahit anong gawin mo, kahit anong pilit mo, lagi kang wala sa wisyo. Nakatulala, hindi alam ang gagawin, hindi alam kung nasaan, no? No? So ganun ang burnout. Yan ang nangyayari
kapag labis-labis na ang stress sa iyong buhay. Kaya hinihikayat ang lahat na magkaroon ng mga tinatawag nating stress management, distressing activities, coping mechanisms, para nang sa gayon mabawasan, maibsan ang stress na pinagdadaanan sa buhay. No? At ayon din sa isang nagdaang survey last year, no? Tinanong nationwide ang mga tao tungkol sa paano mo hinahandle ang stress. At 3 sagot ang lumabas, mga kapatid. No? Ang pangatlong sagot, para maiwasan ng stress, mabawasan ng stress, leisure activities. Magbakasyon, spend quality time with your families and loved ones, and especially spend time with yourself. No? Pangalawa na paraan para mabawasan ng stress, magpahinga, matulog, no? Rest and sleep. No? At alam niyo ho kung ano yung number 1? No? Alam niyo po ba kung ano yung number 1? Sisimula sa letter P. O hindi pera, hindi ho pera ha. No? Pero pwede rin, no? Pwede rin, no? Pera. Pero ang number 1 daw, no, na to cope up with stress is prayer. No? Prayer. No? Spiritual activities. Nakakagulat nung una ko makita 'yon, no? Parang sa SWS ata 'yun no? Marami pa rin sa atin ang naniniwala na sa pamamagitan ng panalangin ay naiibsan o nababawasan ang stress na pinagdadaanan natin sa buhay. Prayer is a powerful tool to address stress. At 3 bagay, mga kapatid, ang maaari nating tignan kung bakit ang panalangin ay nakakatulong sa stress ng ating buhay para mabawasan ang matinding pagkabalisa at pagod na ating nararanasan. Una, prayer makes us humble. Ang pananalangin, tinuturuan tayong magpakumbaba. Dahil, mga kapatid, kaya tayo nai-stress, isang dahilan ng ating pagkaka-stress ay dahil ang ating pagmamataas. Ang pagmamataas natin ang nagiging dahilan kaya tayo nai-stress. When we are prideful, we think of others as competitors. We need to be above them. Kailangan kong higitan sila. We must be always at top. And when we are always at top, we want to be in control of everything. And if we are prideful and if we are not at the top, then we get frustrated. And if we are frustrated, we easily get stressed. Pero sa pananalangin, mga kapatid, tinuturo sa atin na magpakumbaba. That we are not in control. And when we come into prayer, we realize that the God who wants to meet us in prayer is a God who also humbles Himself. Nagpakababa ang Panginoon para lamang makatagpo tayo sa panalangin. Kaya nga sinasabi ng ating unang pagbasa, ang ating Hari, ang ating Diyos, dumarating na.
nakasakay sa isang bisiro, sa isang asno. Sipin mo, hari ka, pero ang sasakyan mo, donkey. Di ba pag hari, dapat magandang sasakyan, karwahe, kabayo, matikas. Pero pinili niya ang isang bisiro, ang isang asno. Dahil tanda iyan na ang Diyos nagpakababa, hinamak ang kanyang sarili upang makatagpo lamang tayo. Panalangin, pagpapakumbaba. Second, prayer teaches us the value of silence. Kapag nananalangin tayo, kung totoo tayong nagdadasal, pinapahalagahan natin ang katahimikan. Sa mundo natin ngayon, sa panahon ng social media, isa sa mga nagdudulot din ng stress sa ating buhay ay ang ingay sa paligid natin. So many noises, so many voices. Everyone wants to speak. Everyone wants to be heard of. Kanya-kanyang platform, kanya-kanyang video, kanya-kanyang vlogs, kanya-kanyang pagsasalita. Hindi mo na alam kung sinong pakikinggan. At kapag hindi mo na alam kung sinong pakikinggan, kung sinong susundan, mai-stress ka na naman. Ngunit mga kapatid, tinuturo sa atin ng pananalangin kung hangad nating mapakinggan, kinakailangan matuto din tayong makinig. At kung gusto nating matutong makinig, pahahalagahan natin ang katahimikan. We respect the value of silence. Dahil sinasabi ng ating pangalawang pagbasa, sabi ni San Pablo, hindi na tayo nabubuhay sa gawain ng laman. Nabubuhay na tayo sa gawa at biyaya ng Espiritu Santo. Paano ka mabubuhay sa Espiritu Santo kung hindi mo kayang pahalagahan ang katahimikan? Kung hindi mo kayang pakinggan ang tinig ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng pananalangin. Prayer teaches us the value of silence. Panghuli, prayer is breathing. Ang pananalangin ay paghinga. Alam nyo, kapag sobrang stress daw ng isang tao, nakakalimutan niya rin daw huminga. Kapag ang dami niyang iniisip, ang nangyayari sa kanyang katawan, sumisikip ang kanyang dibdib, ang kanyang airways nagko-contract. At kapag walang pumasok na hangin sa kanyang dibdib at sa kanyang airways, mahihilo siya. At kapag nahilo siya, nahihimatay. Ang tawag doon, panic attack. Pwede pala yun. Kapag sobrang stress ka, hindi ka nakakahinga. Ngunit mga kapatid, tinuturo ng pananalangin kung paano nga ba huminga. Sa pananalangin,
kinakailangan ang paghinga. At dalawa lamang ang hakbang sa paghinga, hindi ba? Inhale, exhale. Nga po, practice tayo. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, kunin ang mga kailangan at mahalaga. Exhale, ilabas ang mga hindi na kailangan at masama. Kunin ang kailangan at mahalaga, ilabas ang hindi kailangan at nakasasama sa atin. Hindi lamang puro exhale, inhale. Hindi lamang puro tanggap ng tanggap. Mahalaga rin, naglalabas tayo. Nag-e-exhale tayo. Iwinawak mo ang hindi mo na kailangan. Inaalis mo ang nakasasama sa iyo. Inilalabas mo yung mga nagpapabigat sa iyong buhay. Kaya mga kapatid, yung sinasabi ng ating ebanghelyo, yung paanyaya sa atin ni Jesus, dalhin mo ang aking pamatok, pasanin mo ang aking pamatok, matuto ka sa aking pamatok. Ang tinutukoy na pamatok ni Jesus ay walang iba kung hindi ang panalangin. Kung natututo tayo sa pananalangin, kung pinapasan natin ang ating pananalangin, nagiging magaan ang mga dalahin at pasanin natin sa buhay. Natututo tayong magpakumbaba. Pinapahalagahan natin ang katahimikan. At natututo tayo sa tamang paghinga. Mga kapatid, ang stress habang nabubuhay tayo, laging nariyan. Ngunit binibigyan tayo ng Panginoong Hesus ng isang pamatok, ng isang pamamaraan upang magaan nating pasanin ang mga bagay na ito. Kaya kung nakakaranas ka ng stress, just remember these 3 words. Stop, breathe, and pray. Stop, breathe, and pray. Kayo tayo. Sumasambalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkataong tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ng Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanawag sa kanaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay ng muli, umakyat sa langit, nalulutlo sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat.
Noong magmumulat pa rin ito at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Inihahayag sa atin ng Panginoong Hesus na mahabagin at maawain ng Diyos Ama. Lumapit tayo sa Kanya at manalangin ng buong pagtitiwala. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ipagpatuloy nawa ng simbahan sa Pangulo ng Santo Papa ang kanyang paninindigan para sa kapayapaan, katarungan at pag-ibig, lalo na kung saan patuloy ang digmaan, panunupil at hayagang pagkitila sa buhay ng tao at sanglilikha. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sikapin nawa ng mga pinuno ng aming bansa na ipalaganap ang kapayapaan at katarungan sa lipunan at kalingain lahat ng mga mamamayan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Puspusin nawa ng Espiritu Santo ang sambayan ng Kristiyano upang buong sigasig itong magpahayag ng mabuting balita. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang mga kapatid naming nakararanas ng paghihirap ay makatamasa ng kapanatagan sa ipinagdiriwang naming Eukaristiya ngayon. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makatagpo nawa ng kapahingahan kay Kristo ang mga inuusig at nabibigatan, ang mga matatandang may sakit at nalulumbay, mga pamilyang nahahati dulot ng kahirapan at di pagkakaunawaan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, dinggin mo ang aming mga kahilingan, hanguin mo kami sa pagkaligalig at di pagkakaunawaan, at punuin mo nawa kami ng pananampalataya at katatagan ng loob sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo.
Manalangin kayo mga kapatid upang bagahain natin ay kaligdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating pakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Manaming lumikha ang paghahain namin sa iyong ngalan, ay siya nawang sa aming dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw sa aming paglipat sa buhay sa kalangitan, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis, na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipad. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Jesus, aming mahal, ngayon
ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol, San Bartolome na aming patron, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tinuruan tayo ng ating kapatid na si Jesus na lumapit at manalangin sa ating Amang nasa langit. Nihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan na sa libutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang bigay. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Magsitayo tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tinatawagan po sa harap ng altar ang lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo ng kasal ngayong buwan ng Hulyo para sa pagbabasbas. Magsiupo muna saglit at yung mga may birthday po ngayong buwan at wedding anniversary, lumapit po sa harapan para tumanggap ng special blessing. Sa mga mag-asawa po na may wedding anniversary, maghawak lamang po ng kamay para po makita natin. Diyos na makapangyarihan at bukal ng buhay, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyo para sa mga handog mong buhay at sa banal na buklod ng pag-isang dibdib. Dinggin mong panalangin ng iyong mga alagad na gumugunita ng kanilang kaarawan at ng mga mag-asawang nagdiriwang ng kanilang anibersaryo sa araw at buo buwan na ito. Para sa mga nagdiriwang ng kaarawan, pagpalain mo sila sa pamamagitan ng iyong patuloy na pananahan sa kanila upang matamasa nila ang darating pang masasayang taon, kapiling ang kanilang pamilya at mga kaibigan. Sa mga nagdiriwang ng kanilang anibersaryo, pagkalooban mo sila ng biyaya na manatiling tapat sa kanilang sinumpaan, sa hirap at ginhawa, naway manatili silang nagmamahalan at magkaisa ang kanilang mga puso sa buklod ng kapayapaan. Kupkupin mo silang lahat sa iyong kalinga at pagmamahal upang sa kanilang pagpupunyagi ay maranasan nila ang iyong walang hanggang pagpapala. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang mga may birthday at anniversaries ngayong buwan. Happy birthday and happy anniversary po. Magsiyo po muna tayo. Tayo po ay magkakaroon ng second collection at ito ay para sa Matrimonial Tribunal ng ating diocese at ng RNF Audio Sound System. Ulat para sa pagsasaayos ng ating sound system. Ang kabuuang nalikom natin sa second collection at pledges sa nakaraang linggo ay 41,968. Ang natitirang halaga na kailangan nating bayaran ay 1,135,356. Patuloy po nating suportahan at ipagdasal ang katuparan ng gawain at adhikaing ito alay natin sa ating patron na Apostol San Bartolome. Para sa patuloy na pagpalawak ng paglilingkod ng ating simbahan, inulunsad ng ating parokyang SBT Kamanlalakbay Family Mental and Emotional Health Care Center Coaching Desk. Layunin po nitong magbigay ng tulong, gabay at suporta sa mga taong may suliraning kaugnay sa pangkalusugang mental at emosyonal. Ang SB Kamanlalakbay Family Mental and Emotional Healthcare Center ay bukas
tuwing araw ng Sabado at Linggo lamang. Meron po tayong ipinamimigay na flyers sa may pintuan ng ating simbahan. Para sa iba pang mga detalye, magsadya lamang sa opisina ng parokya o bisitahin ang ating Facebook page, Apostol San Bartolome de Malabon. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa lahat ng dumalo, naglingkod at nagsiganap sa ating banal na misa, sa mga naghandog po ng kanilang mga biyaya para sa ating mga gawain, pagawain, lalong-lalo na sa mga patuloy na tumatangkilik at sumusuporta sa ating sambayanihan, sa ating pagsasaayos ng sound system, sa mga proyekto, advokasya at programa ng ating parokya, diocese at ng buong simbahan. Maraming salamat po. Naway maging mabunga, maayos, matiwasay, at ligtas ang inyong darating na linggo, at mag-ingat kayo sa inyong pag-uwi. Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo tanggapin ang pagpapala ng Diyos. Ama naming mapagpala, basbasan mo ng iyong kabanalan ang iyong sambayanan upang matagpuan sa iyo ang kaligtasan mula sa kapahamakan at ang katuparan ng tanang inaasam na kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang ating misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.